Nagsitakbuhan ang mga nakawalang baboy na yan mula sa nagliyab na jeepney sa Magdiwang, Romblon. Ayon sa pulisya, namimili ng baboy ang negosyanteng may-ari ng jeep nang umusok ang baterya nito hanggang sa nagliyab ang jeep. Dahan-dahan umunong kumalat ang apoy at umabot sa likuran kung nasaan ang mga baboy. Agad nakaresponde ang otoridad at naapulang apoy. Binuksan ang likod para makawala ang mga baboy. Pero isang baboy ang naiwan sa loob at namatay. Dalawa naman ang nasugatan. Wala namang napuruhang tao. Malubhang lagay ng isang babae matapos sumalpok sa gate ng ospital sa Maynila ang sinasakyan niyang SUV. Ang nahulikam na aksidente tinutukan ni Jomer Apresto. Kuha yan sa Lacson-Dapitan intersection sa Sampaloc, Maynila pasado alas 2:30 ng madaling araw kanina. Kita sa video ang humaharurot na SUV. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita ang SUV na biglang sumalpok sa gate ng isang ospital. Agad na naglapitan ng mga tao. Wasak ang harapang bahagi ng SUV at pumutok din ang airbag nito. Sa kuhang ito, may kita ang isang delivery rider na buhat-buhat na ang isa sa mga babaeng sakay ng SUV. Dali-dali niya raw isinugod sa ospital ang biktima dahil natataranta pa ang mga kasama nito. Kinuha ko siya, wala nang dalawang isip. Tinakbo ko na siya dun. Wala silang pakialam kasi sa sobrang taranta po. Yun na po. Nakausap pa raw niya noong una ang biktima bago nawalan ng malay sa ospital. Sabi ng barangay, malubha ang lagay ng babaeng biktima habang malayo naman na sa panganib ang 4 pang sakay ng SUV kabilang ang driver. Malubha pong nasaktan at ito po yung walang malay. Malala daw po ang tama. Mabuti na lang din at walang tao na naglalakad noon sa bangketa na posibleng nadamay din sa aksidente. Sa kwento raw sa barangay ng driver ng SUV, may tao na nakaharang sa intersection pero Nung amin pong nireview sa aming CCTV, siya po ay wala pong kasabay. Na sobrahan po siya sa pagliko. Ayun na po dun sa driver, medyo wala po siya sa tamang ulirat kasi po medyo nakainom nga po. Nagtabigla rin po siya sa aksidente. dinala sa Traffic Enforcement Unit ng Manila Police District ang driver ng SUV para maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Matapos ibasura ng ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunod na abangan ang desisyon kung fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan ba para sumailalim sa paglilitis ang dating Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Kahit hindi na pwedeng iapela ang pagbasura ng International Criminal Court Appeals Chamber sa hiling na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pwede pang maghain ng isa pang bagong petisyon for interim release ang kampo ni Duterte. Kada 4 na buwan daw kasi nire-review ng ICC ang mga kondisyon ng detention at medical condition ng nakakulong. Ang inaabangan ngayon ni Conti ang confirmation of charges hearing ni Duterte na naudlot noong Setyembre. 2026 ang simula ng bakbakan patungkol din sa kaso ni Duterte. Hinihintay raw kasi ngayon ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung fit to stand trial o hindi si Duterte. Ang desisyon dyan posible raw lumabas sa Enero. Kunyari fit to stand trial, isiset na nila yung confirmation of charges hearing. At sa earliest, nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Sa Biyernes, December 5, ang deadline para magsumite ng report ang mga kinuhang medical expert ng ICC na sumuri sa kondisyon ni Duterte. May hanggang December 12 naman para magkomento ang defense, prosekusyon at grupo ng mga biktima. Samantala, pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa loob ng 30 araw ang ilang matataas na opisyal ng Marcos administration at mga anak ni Duterte tungkol sa petisyon for writ of habeas corpus na kumukestyon sa basihan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Pinasasagot ng Korte Suprema ang magkabilang partido kung wala na bang saysay o moot na ang usaping ito. Kung dapat bang makialam ang Korte dahil sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICC. At kung nararapat bang maglabas ng writ of habeas corpus para kay Attorney Conti. Walang bearing ang kung ano bang sabihin ng Supreme Court, unfortunately, because the custody of the person has already been transmitted to the ICC. Kasi ang habeas corpus produce the body. It's directed to, supposedly, Philippine officials. Ang bilis ng excuse,
wala na po sa amin eh. Kaya tapos ang kaso. And second, technical lang to. It's just procedural. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Love and kindness are free. Yan ang paniniwala ng ilang Sparkle stars na naging bahagi ng advocacy campaign ng Sparkle GMA Artist Center na Click Kindness. Makichika tayo kay Athena Imperial. Positive ang paglulunsad ng Sparkle GMA Artist Center sa bago nitong advocacy campaign. Ito ang Click Kindness campaign na layong palaganapin ng positivity at compassion online. Patunay ang Sparkle artists na nakakahugot sila ng inspirasyon mula sa encouraging online posts, comments, and messages. I still receive messages from people, especially from women, who they think and see me as their strength. And they see my bravery, and I really appreciate that. Nalilift off yung mood ko, nakakalimutan ko na pagod pala ako sa work. So it's even sa word na yun na nakalaking impact na. Pero hindi lang ito para sa mga artista, kaya ikinakampanya nilang maging ganito sa lahat ng tao. Pwede naman nilang makatulong ang mga pagpuna kung constructive. Kaya dapat matutong kumilatis sa kung ano ang mga pakikinggan. Pagkatingin mo na medyo foul at masakit yung sinasabi, parang magandang wag na lang natin pansinin. Pagbibigay diin pa ng kapuso artists, maging sensitibo sa mga sinasabi at pinopost online dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Love and kindness is free. We can easily give it and receive it. So I hope magawa po natin yun araw-araw. We encourage people to be positive, to stay positive, and bring out the best in each other when it comes to the postings on social media. It's very much healthy. Makaka-create pa tayo ng mas magandang community with this, and we can use our platforms for the benefit of the common good. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.